mong annexation, abay parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas. Ang China sa Pilipinas. So ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Dahil sino naman magkakaila na kapag sinabi ng presidente na ina-annex na ng China mga teritoryo ng Pilipinas ay mayroong panlulusob. Pero alam niyo, nakakatawa rito, matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni Presidente na nag-a-annex na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdedeklara ng martial law? Well, alam mo kasi mga partners, importante ito mga darating na araw. Pinipilit nila ang charter change na alam naman natin ay isang paraan para manatili at maluklok pa sa kapangyarihan silang lahat nang wala ng mandato sa taong bayan. Di ba sa ating kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr. Dahil alam niyang may talo na siya, ang ginawa niya, nagdeklara ng martial law, isinarado ang Senado kung saan naroroon ang kanyang mga katunggali at ang resulta, 20 taon nanungkulan bilang presidente ang Marcos Sr. Nauulit ba muli ang kasaysayan? Nako, yan nga po no? Parang may kumakanta ng sana'y maulit muli. Ayun. At mukha namang mauulit muli. So tayo po ay kinakailangan na magmatsyag at manindigan laban sa martial law. Pero talaga pong kakaiba yung ginamit na salita ng ating presidente. Dahil alam niyo talaga yung pinag-aawayan na yan, matagal ang pinag-aawayan. Pero ngayon lang nagsalita ang presidente na ina-annex na ng China ang ating teritoryo. At ang pag-annex po, ang ibig sabihin niyan, meron ng panlusob, no? Paglusob ng isang dayuhang bansa sa ating teritoryo. So martial law na nga ba? Well, tingin ko, ang sagot dyan ay nakasalalay kung magtatagumpay ang Kamara de Representante sa nais nilang pagbabago ng saligang batas, natatanggalan ng boses ang Senado. Alam niyo yung ginagawa nila na magpo-propose amendment sa Constitution na walang boses ang Senado para mo na rin pinadlock ang Senado na ginawa ni Marcos Sr. at binaliwala. At siyempre, ang ginawa ni Marcos Sr. matapos ang napakahabang panahon ay di umano bumuo na isang batasang pambansa na isang parliament na wala ng Senado. O hindi ba pamilyar ang mga senaryos noon at senaryo ngayon? Bakit kaya ganito? Alam niyo ako, umakit naman ako sa entablado ni PBBM dahil ang buong akala ko talaga, bukod sa napakabait na tao nitong si PBBM, ay talagang babaguhin niya yung imahe ng kanyang pamilya. Dahil sabi nga ni Super Ate to the President, sino ba naman ang napakaswerte na binigyan pa ng pangalawang pagkakataon para iwasto ang mga nakalipas na pagkakamali. Pero, imbis na iwasto, mukhang sana'y maulit muli ang mangyayari sa ating kasaysayan. Tandaan niyo po yan, ha? Kapag ang dahilan ay paglulusob, dahilan po yan para magdeklara ng martial law, bagamat meron tayong safety measures na po pwedeng ma-review yung basihan para mag-martial law ng hudikatura at ng Kongreso, sino ba naman ang magkakaila na kontrolado nila ngayon ang mababang kapulungan? Ang problema, miski ang Senado ay independyente, anong magagawa nila kung matapos magkaroon ng martial law, ipadlock na ng presidente ang Senado, gaya ng ginawa ni Marcos Sr. Sana wag po. Sana ako'y napapraning lamang. Pero bakit ngayon lang kasi lumabas yung ganyang mga salita? Na ang tagal na namang inaangkin ng China yan, mga islang yan. Pero hindi naman natin sinasabi na ina-annex. Kasi pag sinabi mong ina-annex, inaamin mong nawala na sa'yo. Yung nawala nga sa ating Scarborough Shoal sa panahon ni Noynoy Aquino, hanggang ngayon, hindi natin inaamin na wala na Officially, sinasabi natin, atin pa rin yan dahil narariyan ang ating Coast Guard, narariyan ang ating mga mangingisda. Although ang katotohanan is, yun nga, dahil sa ating pagtiwala na Amerika ay re-respect sa atin dahil sa Mutual Defense Treaty, nung hiningan natin ng tulong ang mga Amerikano, ang sagot nila, gagawa na lang kami ng kasunduan sa panig ng Pilipinas at ang China at yan ay patutupad. Ano yung kasunduan? Umalis pareho sa Scarborough Shoal. Naniwala naman tayo kay Uncle Sam. Dahilan para tayo umalis. Ano nangyari? Nanatili ang China hanggang ngayon. And that is how we lost Scarborough Shoal. So mga kaibigan, kinakailangan manindigan dahil kung hindi po, pag talagang hindi magtagumpay ang kanilang charter change, ang tingin ko, ang plan B ay martial law. At narariyan na ang deklarasyon ng ating presidente
na nag-a-annex na ng teritoryo ang China, ang pag-a-annex po ay isang pamamaraan ng paglusob na dahilan para magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Pero attorney, in offense